Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, tingnan natin yung flow ng ating discussion. Nag-start tayo from triangle. So, triangle is a polygon with three sides. Then, after ng triangle, anong next natin? Di ba nagdagdag tayo ng isang side, di ba? And ano yung tawag doon? Quadrilateral. So, nag-discuss tayo ngayon ng quadrilateral, a polygon with four sides. Then, after ng quadrilateral, nag-polygon na tayo. So, ano yung tawag natin sa polygon with five sides? Pentagon, 'di ba? Tapos, pag in-increase natin ng in-increase, hexagon, heptagon, octagon, etc. Ngayon, I want you to think what would happen kapag ang isang polygon, yung number of sides niya, dinagdagan natin ng dinagdagan hanggang sa mag-approach yung infinite na number of sides. So, basically, I want you to think a polygon with infinite number of sides. So, infinite. So, infinite na ganyan. Anong nangyayari? 'Di ba yung shape niya, it approaches a smooth curve which is essentially a circle, 'di ba? Sige, ayan. A circle can be thought of as a polygon with infinite number of infinitesimally small sides. So, smooth curve siya. So, definition of a circle is a set of points na equidistant from a fixed point called the center. So, yung circle, binubuo siya ng mga points. So, mga points yan, no? Na maliliit na points. Tapos, pinagsama-sama to form a circle. Yung mga points na yan, meron silang common properties na sinishare sa isa't isa. Ano yun? Kailangan lahat sila equidistant. Pag sinabi nating equidistant, equal yung distansya nila to a fixed point. Ibig sabihin, hindi dapat to gagalaw. Diyan lang siya. Fixed lang yan. Tapos, lahat ng points na equal ang distance, sabihin natin D. So, sabihin natin lahat to D. Hindi, sabihin na natin R pala. Sabihin natin na R. Yung distansya. So, lahat ng points na merong R distance doon sa fixed point, pag pinagsama-sama mo sila, kinolekta mo sila, then yung shape na na-form, yun yung tinatawag na circle. So, ibig sabihin, lahat ng kulay black na yan, points lang yan na pinagsama-sama, kinolekta. Tapos, lahat sila equidistant to a fixed point. And yung tawag natin sa fixed point na ito ay yung center ng circle. Yan. So, discuss naman natin ngayon yung parts ng circle. So, mag-start tayo sa tinatawag na radius. Yung radius, yun yung actually line segment dapat siya, no? So, line segment joining the center of a circle to any point on the circle. So, asan yung radius? Ito yung center to any point. So, pili ka lang ng kahit anong point. So, di ba nga equidistant sila? So, kahit saan ka kumuha ng line segment, basta from any point on the circle to the fixed point or the center, ang tawag sa kanila ay radius. Iisa lang yan lahat kasi nga equidistant from a fixed point. Diba? From the definition of circle. So, yun yung radius. So, next tayo, diameter. So, diameter is a chord that passes through the center of a circle. So, discuss muna natin yung tinatawag na chord. So, chord is a line segment joining any two points on the circle. So, yung radius, line segment siya from a point on the circle to the center. So, yan yung radius. Ngayon, yung chord, line segment din siya, pero yung endpoints niya ay dalawang point sa circle. So, pili ka ng dalawang point. So, pili kang point dito, tapos sabihin natin dito yung pangalawa. Tapos, mag-connect ka ng line segment. Yan yung chord. Basta any point, any two points sa circle. Chord ang tawag natin dyan. So, anong mangyayari kapag yung chord natin ay tumama sa center ng circle?
So, sabihin natin, ito yung point number 1, ito yung point number 2. So, pagka kinonect natin sila, tumama siya sa center, 'di ba? Yan, tumama siya diyan. Dapat straight line lagi yung pag-connect natin. So, meron tayong tawag kapagka yung chord tumama sa center ng circle. Ang tawag natin diyan ay diameter. So, diameter is a chord that passes through the center of a circle and yung length ng diameter ay twice the length of the radius. So, twice naman, 'di ba? Kasi yung radius ito 'yan eh. From center to any point. Tas ito din yung isa pang radius. So, dalawang radius yung katumbas niya. Yan. So, dalawang radius sa isang diameter. So, arc naman ngayon, arc is a portion of a circle that contains two endpoints on the circle and all the points on the circle between these endpoints. So, pareho sila ng endpoints ni chord, no? So, pili ka lang ulit ng any 2 points sa circle. Pero, pag sinabi nating arc, hindi ito yung pinag-uusapan natin, the line segment. Yung pinag-uusapan natin sa arc, ito. Yung points na kino-contain nung dalawang endpoints. Kasi nga, 'di ba, yung circle, kino-contain lang siya ng mga points, set of points. So, lahat ng points na nasa gitna or nasa pagitan ng dalawang endpoints, ang tawag natin diyan ay arc. So, pag pumili ka ng dalawang endpoints, ilang arc ang mapoproduce natin? Dalawa. Meron tayong tinatawag na minor arc kasi maliit lang siya, tapos meron tayong major arc. Kasi mas malaki siya. So, dalawang arc. Minor at saka major. So, ayun. So, okay na tayo sa chord. So, drawing ulit natin. So, hindi lang si arc yung merong dalawang napoproduce. Yung chord din. Ang ginagawa ni chord, it divides the circle into two regions or segments. So, meron tayong region number 1 and meron tayong region number 2. So, ang tawag dito ay segment. Yung region na nafo-form nung chord. Yan, segments ang tawag natin dyan. Gaya nung sa arc, kapag ka mas maliit, kasi dalawa ulit yan eh, dalawa ulit yung na-produce, kapag ka mas maliit, ang tawag natin dito, minor segment. Ang tawag naman natin dito, major segment. Yeah, so yun yung mga segments. So next naman tayo, sector. A sector is the figure bounded by two radii and an included arc. So isa-isahin natin, no? So center, dalawang radius, tapos yung arc. Ito yung arc, di ba? Pwede rin 'to, 'no? So, dito na lang tayo mag-focus. So, dalawang sector ulit yung mapo-produce dito. Pero mag-focus tayo sa isa lang. So, meron tayong dalawang radii and isang included arc. So, gaya ng sabi ko nga kanina, pwede itong part na 'to, 'no? Pero basta dalawa ulit yung mapo-produce. Pero dito muna tayo mag-focus sa mas maliit. So, meron siyang region ulit na na-form kasi closed figure 'yan, eh. Meron siyang area sa gitna, 'di ba? Kasi magkakadugtong 'yan, eh. So, yung tawag sa region na 'yan ay sector. So, meron tayo ulit dalawang na-form kasi pwede rin 'to. So, gano'n ulit. Meron ano siya, minor sector at major sector. So, 'pag sinabing sector kasi medyo nakakalito yung segment and sector, 'di ba? So, 'pag sinabi nating sector, para siyang slice ng pizza, 'di ba? So, 'pag sinabi niyong gano'n, sector na 'yon. Kapagka segment, hindi siya yung parang pizza, 'di ba? So, ano pa ba? So, 'yun yung sector. So, central angle is an angle whose vertex lies at the center of the circle. So, para lang din siyang yung sa polygon, guys. So, meron tayong dalawang radius. Then, yung angle dito, sa pagitan ng dalawang radius, yun yung tinatawag na central angle. Or pwede rin ito. So, meron tayong dalawang central angle. Kasi yung vertex niya nasa gitna ng circle, di ba? Kaya central angle. Tapos, yung inscribed angle naman, whose vertex lies on the circle. So, di ba ito yung vertex?
Pag central angle, nasa gitna. So, paano naman daw kapagka, parang same pa din, pero wala na sa center? So, halimbawa, ito na siya. 'Di na radius yung yung nasa pagitan niya, 'di ba? Kasi wala na sa center, eh. 'Di ba, ito radius 'yan. Pero pagdating kay inscribed angle, yung vertex niya nandito na sa circle na mismo. And yung sides niya ay chords of a circle. Chords ang tawag natin diyan, 'di ba? Kasi it connects 2 points of a circle. So, 'yan yung inscribed angle. Eto, yung nandito na part, 'yan yung inscribed angle. Yung sides niya ay chords of a circle, then yung vertex niya lies on the circle. So, inscribed angle ang tawag do'n. So, yung kinaibahan niya sa central angle, nasa gitna yung angle or yung vertex ay nasa center ng circle. So, ayan. So, paano kung yung endpoints ni central angle and inscribed angle ay pareho? Halimbawa, nandito yung endpoints ni inscribed angle. Sabihin natin this is ay IA. Tapos ito ay central angle or CA. So, applicable lang to guys kapag same endpoints kung same yung ganito niya. Meron kasi silang relationship. Yung relationship nila ay central angle is equal to twice ng inscribed angle. So, kapag ka-same sila ng endpoints, applicable itong relationship na to. So, halimbawa, dito naman tayo. Pag ganito naman yung itsura niya, applicable pa rin yan. Kasi, same pa rin naman sila ng endpoints di ba? Vertex lang yung nagkaiba sa kanila. So, as long as same yung endpoints ng central angle at inscribed angle, palaging valid itong relationship na ito. As long as same sila ng endpoints. Ayan. So, yung relationship na yan, magagamit natin yan guys kapag ka problem solving na tayo sa circles. So, yun lang muna guys yung mga basic parts ng ating circle and yung concept discussion. So, sa susunod, magdi-discuss tayo ng formulas and problem solving. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ang mga topics na gusto nyo i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.